Sa mundong tila puno ng kanya-kanya, may puwang pa nga ba ang tunay na malasakit? Magandang umaga mga kababayan. Isang bago at mapagpalang umaga ang sasalubong sa atin. Bitbit ang mga kwento ng pag-ibig sa kapwa. Ngayong araw, aming ibabahagi sa inyo ang mga totoong karanasan na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon upang patuloy na gumawa ng mabuti. Ito ang MCGI Cares. Sa isang liblib na komunidad sa Puerto Princesa, matatagpuan ang komunidad ng mga katutubong Tagbanwa. Sa matagal na panahon, may idinadaing na mga problema ang mga residente rito na nagdadala sa kanila ng pangamba. Nakahanap kaya sila ng solusyon? Panoorin natin ito. Sa gitna ng luntiang kagubatan at payapang kabundukan ng Barangay Irawan sa Puerto Princesa, Palawan, matatagpuan ang Sitio Irawag. Dito namumuhay ang isang komunidad ng mga katutubo na mayaman sa kultura, sipag at pangarap. Isang simpleng pamayanan kung saan ang bawat isa ay parang iisang pamilya. Pero ang paninirahan sa lugar ay hindi madali. Sa katotohanan, ang buhay ng mga katutubo ay lubhang napakahirap. We are living more on survival. Isa sa kanilang problema ay ang kalagayan ng kanilang komunidad tuwing sumasapit ang gabi. Sa paglubog ng araw, ang payapang sitio ay pinaliligiran ng matinding dilim. Ang kawalan ng mga ilaw sa daan ay matagal ng hamon, lalo na sa mga kabataang mag-aaral na gabi na kung umuwi galing sa kanilang mga paaralan. Ang lugar pong ito ay halos walang kuryente po dito, madilim na ang mga estudyante, mga tao dito, naglalakad lamang sila. Ngayon, ang paglalakad po nila talagang sa hating gabi, hirap na hirap sila. Madilim po masyado dito paggabi, lalo na pagpapasok sila, rough road po yan siya. Ang matagal na panalangin ng komunidad, sa wakas ay dininig. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at malasakit, isang proyekto ng paglalagay ng streetlights ang nagdala ng bagong liwanag sa Sitio Irawag. Ang dati pong Sitio Irawag puro babago na madilim sa gabi, nagkaroon po ng liwanag sa kaliliman ng gabi. Nung nagkaroon po ng street lights, makikita niyo po na buhay ang komunidad. 4 na pong streetlights ang nagbigay liwanag sa dating madilim na daan tuwing sumasapit ang gabi. Napakalaking tulong po ang naibigay ng programa patungkol po sa paglalagay ng street lights sa aming community. Una po, ito po ay nagbigay ng kaligtasan, seguridad sa buong komunidad dahil po sa tinagal-tagal po ng panahon na kami ay naninirahan dito po sa aming lupaing ninuno. Wala po talagang nakapag-isip na kami ay mabigyan ng pagkakataon na malagyan ng street light. Ito po talaga ay isa sa mga pangangailangan namin yun. Lumiwanag po talaga yung community kasi pumula doon sa papasok ng community, dito po at saka doon sa parte na may mga bahay at sa sugod pa po, pinakadulo ng community. So, nagkaroon din po ng kapanatagan sa puso ng bawat magulang, lalo na po yung mga mga anak na nag-aaral sa kolehiyo, umuwi ng gabi. At least po hindi na mangangamba na pagpasok sa komunidad, madilim sa daan, kailangan mag-flashlight ng cellphone para makauwi. So, kumbaga po talagang ang kapakinabangan po ay nadama po ng buong komunidad. Hindi lang ang mga daan ang nagbago. Ang kanilang basketball court na sentro ng tipunan at laro ng mga kabataan, ngayon ay maayos at may bagong buhay na. Yung pagkakaroon naman ng basketball court po dito na ginawa din po ng MCGI Care,
ay napakahalaga sa mga kabataan kaysa doon sa sila'y malulong sa mga ibang bisyo, nagkakaroon po sila ng sports dito po ngayon. Salamat po sa MCGI dahil kinikilala ng barangay at ng komunidad ang ginawa pong tulong na ito'y tatanawin nila habang buhay. At higit pa sa liwanag ang hatid sa Barangay Irawan, isang medical mission din ang inihandog para sa mga residente. Ito'y bilang tugon sa kanilang mga suliranin pagdating sa pangangalaga ng kalusugan. Kaming mga kalutubo ay may sarili po kaming mga gamot na herbal medicine kung tawagin po sa aming kultura. Pero yung mga ibang sakit po na mga pagdating po sa mga sakit na hindi natin kilala ay talagang nahihirapan naman po ang ating mga kapatid na katutubo dahil kulang po kami sa, siyempre, unang-una sa financial. Pagdating sa mga hospital billing, kulang po ang kakayanan namin para ipangbayad doon. Itong mga ganitong activity napakalaking tulong ito sa ating mga kapatid na katutubo, yung mga libreng bunot po ng ngipin at itong sa optical po, libreng pasalamin. Kung kami po talaga ang magpo-provide ng pambunot sa ngipin tulad ng sa bunot na lang po ng ngipin, halimbawa natin talagang hindi po kakayanin ng IP na magbayad ng 1.5. Pagkakalam ko, 1.5 po ang bayad sa isang bunot ng ngipin eh. Sa salamin po talagang libo rin po ang pagkakalam ko. Wala po talagang ang mga katutubo sa pagdating sa ganyang mga bayarin. So sa dinala nyo pong medical, dental, and optical, yung mga medical services na ganun, is malaking tulong po. Dahil po hindi na po namin kailangan pag-ipunan yung pera na para lang makapunta kami sa doktor at mapatingnan kung ano ang aming problema pangkalusugan. Ito po ay, sa araw na ito na napakahalaga, ay nabigyan ng katugunan na hindi po ito isasama sa araw-araw na kikitain namin na itatabi para makapunta po sa mga doktor na para makapagpa-check up po sa labas. Medyo nahirapan ako magbasa. Oo, kaya salamat din sa inyo kasi binigyan nyo kami ng salamin yung pangmalayuan at saka pambasa. So malaking bagay po yun sa amin. Kaya salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat. Sana sa mga susunod na panahon, meron pa. And sana ang dalangin ko din na marami pang makakilala sa Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Maraming salamat po sa Diyos, sa Panginoong dakila na lumikha ng lahat sa mundong ibabaw, sa paggamit niya po na instrumento sa MCGI para po maiparating ang mga gusto niyang itulong sa aming komunidad. Sa pangunguna po ni Kuya Daniel Soriano Rason, dako lang salamat po, Panginoon. Hindi lang ang mga katutubong tagbanwa ang ating inabot dahil maging ang mga kababayan natin sa Davao del Sur ay atin ding napaglingkuran sa pamamagitan ng isang medical mission. Tunghayan natin ang isang kwento ng paglingap na walang hinihinging kapalit.
tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang utos na tayo po ay tumuwang sa mga kapatid at sa hindi kapatid, tayo po ay nagiging kasangkapan sa maliit na paraan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na nabigyan ng solusyon yung aking problema sa mata. Meron na ako magagamit na pagbasa, pagtingin sa malayo. Glad nga na ay running ng services. Very active sa public service. Everything's good. It's quite efficient, especially ang queuing system. I think it's the first time na nakakita ko medical mission yun na ay queuing system. I think that really works well for the patients, especially. Pati pod sa amo ang wala sila nagatapok din in one place. Sa Daniel, Kuya, hello po. Awat tulong ng Diyos, nandito po ang mga kapatid sa Davao del Sur, mga kasamang nurse, allied health, kasamang NAR, sa lahat ng iba't ibang ministries na inyo pong tinatag. Nagtutulong-tulong po kami sa awat tulong ng Diyos para kami po ay makabahagi sa iba't ibang kampanin na inyo pong pinababa sa amin. Salamat po sa Diyos sa inyong mga pag-guide, sa inyong pong pag-alalay sa amin. Isang misyon para sa mas malinaw na bukas. Dadalhin namin kayo sa Ghana upang saksihan ang isang optical mission na nagbigay solusyon sa malabong paningin ng ating mga kapwa-tao roon. Mula sa libreng check-up hanggang sa pamahagi ng salamin, ito ang kwento ng pag-ibig na umaabot kahit sa mga hindi natin kalahi. Panoorin po natin ito. Ang mga mata ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ng tao. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng kakayahang makakita, makilala ang ating kapaligiran, at maisagawa ng maayos ang mga gawain sa pang-araw-araw na buhay. Ang paningin ay may mahalagang papel sa komunikasyon, kaligtasan, at kabuuang kalidad ng pamumuhay ng bawat individual. Subalit, kung lumabo na o may problema ang ating mga mata, paano na? Isa ito sa mga suliraning kinakaharap ni Patrick, isang residente ng Galilea sa bansang Ghana sa Africa. Siya ay may 8 anak na madalas dumaranas ng pangangati ng mata dulot ng alikabok na kanilang nalalanghap at nasasalubong sa araw-araw na paglalakbay sa kalsada. Some of the causes of eye problem is one, dust. When too much dust goes into their eyes, sometimes they can be scratching their eyes because the eyes becomes itchy. Sometimes I use eye drop. My mother-in-law brought some eye drop. We put it in the eyes and it cleanses the eyes from any dust or any unwanted material that can disturb the eye. Pero hindi lang ang kanyang mga anak ang may problema sa mata dahil maging siya ay nakararanas na ng panlalabo ng paningin. Of late, I have observed that it's a bit difficult for me to see through darkness. But before, it was not like that. Upang mapatingnan sa mga manggagamot ang kanilang mga mata, nagtungo si Patrick at ang kanyang mga anak sa libreng optical mission na isinagawa sa kanilang lugar. He said he cannot read words, small letters. So he cannot do near work, kneading a needle, reading the Bible, like any book at all. He struggles unless he sends it behind like this, and which is normal with his age. So per examination, I diagnosed it as presbyopia. So the presbyopia, it comes about from 40 years and above.
the lens that we were born with, as we age, when we get to 40 years, it changes its shape in some of us. So when that happens, when we are reading small words or we are doing near work like needling a needle, it becomes a bit difficult. So unless we send it, so in that case, it's not an issue of medication. You need readers. You need glasses to help you read. The child, it's also allergic conjunctivitis. Most of the children I've seen, almost all the children I've seen today, it's like they are reacting to something. I don't know if they all stay in the same place, but they are all reacting to something. It's an allergy. An allergy. So in that case, we just have to treat the allergy. Matapos magpatingin, may nakuhang libreng eyeglasses si Patrick. When something is closer to me, it becomes a bit difficult for me to see. And after wearing the eyeglasses, it has become better. It has become better. So I give thanks to the Almighty God for using our brother Daniel to be a blessing to us. Thanks be to God. Ang kanyang mga anak ay binigyan naman ng eye drops para maalis ang pangangati ng kanilang mga mata. Sinamantala naman ng mag-asawang Adika ang libreng optical mission para ipa-check up ang kanilang mga anak. We thank God for this opportunity. We are very, very grateful for a day like this, that we should come and then have our eyes and health screened. We are grateful for all that the Lord is doing through Members Church of God. And it is of a very great help for us, because we know that when we go elsewhere, you are going to pay money to do all these things, and then before you are giving glasses to, you pay money. So this is a great opportunity for us, and we are very, very grateful. And we thank the Lord Almighty for all this goodness that the Lord is using the church to bless and then to render service to human beings. May ibinigay na payo ang mga eksperto sa mga magulang upang maiwasan ang iritasyon sa mata, lalo na sa mga bata. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, maaaring maprotektahan ang kalusugan ng paningin ng mga kabataan. My advice to the parents is, see, you can't actually stop them from going out or playing in the sand. But what they can do best is advise those kids to wash their hands more often, soap under running water. Then if they are maybe 10 or 11 years above, they can be washing their face often. Those below 10 years, they'll find difficult to wash their face. They will even wet their dress, but from 11 upwards, they can wash their face more often within the day. Then avoid playing in the sun too much. MCGI, MCGI shines. To God be the glory. Bago kami magpaalam, nais naming mag-iwan ng isang aral mula sa banal na kasulatan. Sa gitna ng mabilis at magulong mundo, ano nga ba ang dapat na maging gabay at direksyon ng ating pamumuhay o yung tinatawag na way of life? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Tayo hindi nabubuhay para sa ating sarili. We have an obligation sa harapan ng ating Creator na gagawin natin yung mabuting inihanda niya pa ng una para siya nating lakaran o maging way of life. Yun ang intensyon ng buhay. Kasama na rin yung siyempre magkakaasawa ka, magkakaanak ka, magkakaroon kang pamilya. Pero you are not just going to live your life for your own self. Meron kang obligasyon sa kapwa-tao na gumawa ka ng mabuti
larawan yun ng talento na ibinigay doon sa taong para ipangalakal niya. Bawa, meron kang talino bilang doktor, ipagsilbi mo sa kapwa. Iyon ang advocacy ni kapatid na Daniel na yung mga doktor, magawa nyo naman yung talino nyo, maibahagi nyo sa kapwa na makapagpagaling ng kapwa na hindi ka naniningil. Yung talento natin, magamit natin para sa paggawa ng mabuti, hindi lang sa ating pamilya, kundi para sa mga less fortunate. Yun po kasi ang layo ng Diyos na yung mga less fortunate, mapangalagaan, matulungan. Sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabi niya. Ang sabi ng Biblia, ang maawain ay kaaawaan din ng Diyos. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.